Yun. Amazing morning, church! Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta naman po kaya ang inyong pagtulog at paggising ngayong umaga? Maaga o inaantok pa or something na parang nakakatawa. Lalo na kapag malamig na yung panahon. Tag-ulan na ba? Parang nung nakaraang araw ay umuulan na, ngayon ay umaambon-ambon pa. So ganyan tayo pinagpapala ng Panginoon. Sabi niya, ang dami nang naiinitang mga lingkod ko, kaya kailangan kong magpaulan ng pagpapala. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon dahil tayo ay nagtipon ngayon upang sama-samang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Ang tema natin ngayon ay Empowered by the Holy Spirit across generation. Wow! Across generation. Talagang laganap ngayon ang usaping tungkol sa mga henerasyon. Dahil sabi nga, mula noon hanggang ngayon, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi nagbabago at nagmamaliw magpakailanman. So yan po ay mula sa Joel 2 verse 28. Kaya tayo po ay patuloy na maniwala na ang Espiritu Santo ay patuloy na gumagalaw at nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng henerasyon upang maglingkod tayo ng totoo sa Kanya. Kaya tayo ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Samahan po natin ang ating mga awit para sa araw nito. Mula sa awit 117 verse 1, purihin ang Panginoon, ang lahat ng bansa. Magbigay puri sa Kanya ang lahat ng bayan. So ano man ang paniniwala natin pagdating sa mga kultura natin, dahil isa tayong bansa, tayo ay magpupuri at magbibigay ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Kaya tayo po ay yumuko at sama-samang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tunay nga, Lord God, na ang iyong presensya ay nararamdaman ng bawat lingkod mo sa araw na ito. Salamat, Lord God, mula sa aming pagtulog ay nagkaroon kami ng kapayapaan. Hanggang sa aming paggising kami ay nagkaroon ng galak na bumangon upang ikaw ay bigyan ng papuri at pagsamba sa araw na ito. Tulungan mo ang bawat isa na walang maging hadlang sa aming pagpupuri sa iyo. Alisin namin, Panginoon, ang aming mga alalahanin sa buhay, ang kalbaryo ng aming buhay, ang problema, Panginoon, na dulot ng sanlibutan. Inaalis namin ito sa araw na ito, Lord God, dahil karapat dapat kang purihin at sambahin ang tunay at totoo, Panginoon, sa umagang ito. Ang puso namin, Panginoon, ay nagagalak sa pagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo, presensya mo, Panginoon, sa mga lahat ng mga natatanggap namin mula sa iyo. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapagaling sa aming mga sakit, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpawi sa aming mga kapaguran, sa trabaho, sa eskwelahan, at maging sa negosyo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay napapagod pero ito'y nawawala sa tulong mo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, kabutihan, Lord God, dahil patuloy kaming nananahan at nagtitiwala sa tanging pangalan mo at sa mga pangako na ipatuloy mo, Panginoon, na tinutupad sa amin. Lord, maraming salamat po at lahat ng mga lingkod mo ay naririto upang mag-alay ng kanilang isip, puso at buhay, Lord God, na makapakinig ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, hipuin mo ang bawat isa at makarating sa mga lingkod mong wala rito ang iyong mensahe sa pamamagitan ng aming recording, Panginoon, at sa pamamagitan ng pagpapadala mo ng mga instrumento, Lord God, upang maihatid ang mga magagandang mensahe na nagmumula sa iyo, Lord. Salamat po sa pagkakataong naririto kaming muli at mag-aalay ng buhay, Lord God, ng papuri at pagsamba. Salamat, Lord God, sa kagalakan, kasiyahan, at patuloy nga, Lord God, na mas lumalakas ang aming espiritual na buhay, Panginoon, sa tulong mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyong harapan at karapat dapat sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy namin itinataas ang aming buhay, ang aming mga kamay, Panginoon, patungo sa iyo. Kami magtitiwala at maniniwala sa tanging pangalan mo lamang, o aming Panginoong Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Kaya, ngayon po ay ialay natin ang ating mga boses, ang ating mga tinig, ang ating mga kamay, ang ating mga katawan sa pagpupuri sa ating Diyos. Ngayon po ay ang ating puso ay ialay natin sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba. Sabay-sabay po nating itaas ang ating mga kamay. Itaas at isigaw ang kanyang pangalan sa ating nag-iisang Diyos na buhay na pangungunahan ng ating worship team. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga tayo ay nagkatipon para purihin at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Sumigaw nga ng Amen! Amen! Hallelujah! Tunay po na kamangha-mangha ang gawa ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya atin tayo ay tumaas ang ating mga kamay, ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah!
kami patuloy na aawit sa iyo, Panginoon. Aawit kami na may kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. We ask for your Holy Spirit, O God, to join us, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo, na maranasan namin ang iyong presensya sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Ito na ikaw ay wala nang iba sa aming buhay. Yes, Jesus. Wala nang iba, mas higit pa, walang kapantay, ikaw ang pag-asa. Sa presensya mo,
isinasangit pangalan mo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpak na malakas sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen and amen. Maraming salamat, worship team, sa isang mainit at maalab na pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Tunay nga talagang napakainit ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. At ganun din dapat yung ibalik natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ngayon, dumako naman po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero bago yon, kung mayroon po tayo mga panauhin o mga bagong mukha sa araw na ito, kami po ay nagagalak na kayo ay nakarating at kayo ay makasama sa Napico Christians Alliance Fellowship. Maaari po ba silang tumayo? Ang ating mga bagong mukha o ang ating mga bisita. Palakpakan po natin sila. Okay, sila ay mula sa province pa, tama? Okay, mga mula pa sa ibang ibayo. Pero narating nila ang Napico Christians Alliance Fellowship dahil sa pagpapala ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyong pagdalo at nagagalak kaming makasama kayo. Naniyahan ko po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po nating basahin mula sa Joel chapter 2 verse 28. Sabi niya sa salita, "Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki." Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Nanayan ko na po kayong umupo. Okay, good morning po sa inyo lahat. At yan, i-acknowledge ko uli si Jed, yung magkapatid na si Jed at si Jamaica. No? Diyan lang naman sila galing sa Yakal. Hindi, malayo pa rin naman, ilang street ba yon? So, welcome kay Jed at kay Jamaica. First time natin sila nakasama at sana ay next Sunday ay makita namin uli kayo at makasama. No? So, God bless. At sa ating pong pag-aaral ngayon ay tayo po ay nasa 5th Sunday ng March at every last Sunday po ay ito po ay Mission Sunday. No? So dinesignate po ito ng Kamakop as Mission Sunday. So every last Sunday po we're talking about mission. And this morning po ay ating pong titingnan. Yung pong ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang empowered by the Holy Spirit across generations. So, we're not talking about the present and the past generations, but we're also talking about, so we're not just only talking about here the past and present generations, but we will also be talking about the generations to come. So, kasi hindi naman habang panahon ay nandito tayo, at darating ang panahon na ang mga nandito ay mga next generations. So, sabi nga doon sa binasa nating text kanina, sa Joel chapter 2, verse 28, "I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions." Ito po yung sinabi ni Prophet Joel doon sa kanyang book, na someday and even sa mga nakaraang panahon, ang Diyos ay ibinubuhos niya ang kanyang espiritu sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak. And yung mga bata po, sabi diyan, ay magkakaroon ng prophecy. They will prophesy. Old men will dream dreams. And young men will see visions. At ito po yung nangyari na at nangyayari pa rin sa ating kapanahunan. At darating ang panahon, sabi riyan, ang mga kabataan ay magkakaroon ng mga pangitain. So tayo po isang daling manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay papasalamat, nagpupuri sa inyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Na sa aming pong buhay, kami po, Panginoon, ay dinala niyo sa lugar na ito, binigyan ng kalakasan, binigyan ng magandang kalusugan upang kami po ay makaparito upang sama-samang purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Nais po namin na itaas po kayo sa aming kalagitnaan at ikaw po ang mapapurihan at malulhati, Panginoon.
At sa amin pong pagbubulay sa inyong salita, dalayan ko ang inyong banal na Espiritu, ang siyang kumilos, at ang inyong salita, ang inyong mensahe ay matanim sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at ito po, Panginoon, ay aming patuloy na pagbubulayan sa mga susunod na araw. Sa inyo po ang purihan, pasasalamat, tumabdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang araw po ay merong isang matandang panday. Alam niyo ba yung panday? Oh. Yung hindi si FPJ, ha? Yung panday ay ito yung gumagawa ng mga espada, mga itak, yan. So, panday ang tawag doon. No? So, meron isang matandang panday at kasama yung kanyang batang apo. Magkasama silang gumagawa ng isang matibay na espada. Pag titingnan mo yung kamay ng matandang panday, makikita mo sa kanya mga kamay, itong kanyang marami at mahabang taon ng karanasan at halatang marami na siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Habang yung kanya ng mga apo ay puno ng sigasig at syempre excited siya na matuto. Kaya lagi siya sumasama sa kanyang lolo para matuto doon sa paano ba gumawa ng mga espada at mga patalim at mga itak na sa pagpapanday. No? So, pinagmamasta niya habang tinutunaw ng matanda yung bakal sa matinding init, inaano yan sa apoy, no? Tinatanong ng bata, Lolo, bakit kailangan pong dumaan sa apoy yung bakal? No? Sabi nung ngumiti yung kanyang lolo at sinagot, sabi niya, kailangan itong idaan sa apoy para ito'y mapatibay at maiporma ng ayon sa kanyang layunin. Walang bakal na magiging matatag o matibay nang hindi dumadaan sa apoy. Pagkatapos, hinawakan ng matanda yung kamay ng bata at sinabi, ngunit sabi niya, tandaan mo ito, apo, sabi niya, hindi lamang init ang kailangan. Kailangan din ng maingat na pagmamartilyo o pagpukpok at tamang paghubog dito. Kung walang gabay at karunungan, maaaring masira lang yung bakal. Katulad nito, ang Banal na Espiritu ay kumikilo sa bawat generations. Sa mga naunang generations at sa mga present generations at sa mga future generations, ang Banal na Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat lingkod niya. Ang kabataan ay tulad ng bakal na may kalakasan at may potensyal, habang ang mga matatanda o nakatatanda, parang hindi maganda pakinggan yung matatanda, no? Mga tito at tita na lang, yan. So, itong mga medyo ahead sa mga kabataan, sila naman ay nagsisilbing o nagbibigay ng gabay o karunungan sa mga nakababata. So, dito nga sa Joel chapter 2 verse 28, ipinangako ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Sons and daughters will prophesy, old men will dream dreams, and young men will see visions. Ito po yung sinasabi doon sa verse na yon. Every generation has part and roles to play in the plan of God. Yung mga naunang generations, itong ating present generations at mga future generations, lahat po yan ay mayroong mga papel na ginagampanan sa plano ng Diyos. This generation, our generation, and the generations to come are all part of God's plan. Lahat tayo ay bahagi sa napakagandang plano ng Diyos. Ngayong araw po, alalahanin natin ang Banal na Espiritu ay patuloy na nagpapalakas, nagpapahayag, at ginagamit ang lahat ng henerasyon. Mula sa bata hanggang sa matanda, handa ka bang magpagamit sa Panginoon? Yun po yung tanong sa atin ngayon. Ano man ang iyong edad, ano man ang iyong katayuan, ang tanong, handa ka bang magpagamit sa Kanya? Ang pangako ng Diyos ay malinaw. Ang Kanyang Espiritu ay binubuhos niya sa lahat ng tao, ano man ang kanilang edad, ano man ang kanilang estado, ano man ang kanilang katayuan sa buhay, ano man ang kanilang pinagmulan, ano man ang kanilang background, ang pangako ng Diyos ay ibibuhos niya ang Espiritu. Nakikita natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat generations.
upang palakasin, pag-isahin, at gabayan ang kanyang bayan. Ngayong araw, pag-aaralan po natin kung papaano gumagalaw o kumikilos ang Banal na Espiritu sa bawat henerasyon at upang ito'y patuloy na maisakatuparan niya ang misyon ng Diyos sa ating mundo. Una, tingnan po natin, sabi riyan sa unang punto, the Spirit's power is poured on all people. Ang kapangyarihan ng Espiritu ay binubuhos niya sa lahat ng tao. Sa Joel chapter 2 verse 28, pinahayag na ang Espiritu ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang ito sa mga bata, hindi lang ito sa mga matatanda. Ito po ay para sa lahat. Bata ka man o matanda, anuman ang iyong edad, ito ay para sa ating lahat. Ang mga kabataan ay binibigyan ng Diyos ng panibagong apoy o pag-aalab upang tayo po ay mag-alab sa pananampalataya. Mga kabataan katulad to. Tayo ito, mga kabataan. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng panibagong pag-aalab upang tayo sa ating pananampalataya ay mag-apoy ang ating mga puso. Magkaroon ng mga visions at magkaroon tayo ng katapangan, ng boldness upang ang salita ng Diyos, ang kanyang mabuting balita ay maipahayag. Tulad ni Timothy, God is calling the youth to be an example of faith, holiness, and love. Samantala, yung mga tito at tita naman, ayoko sabihing matanda kasi wala namang matanda dito. Sino ba matanda dito? Wala, di ba? Oh. So mga tito at tita, tayo po naman ay pinagpapala ng Diyos ng karunungan, ng wisdom, ng pangarap, at yung ating testimony, yung ating patotoo ng kanyang katapatan. Yung ating experience sa buhay, bilang mga mananampalataya at yung ating faith ay mahalaga upang gabayan natin yung mas nakababatang henerasyon. Ang tanong, paano mo hinahanap ang karunungan o wisdom mula sa mga may karanasan? Ito yung para sa mga kabataan. Paano mo tinitingnan yung mga tito at tita at paano hinahanap yung wisdom base doon sa kanilang mga karanasan, sa kanilang buhay? Tayo naman ang mga medyo may edad, no? Paano naman natin na ipapasa yung ating natutunan sa mga nakababata sa atin? No? So tayo mga tito at tita, paano natin ipinapasa yung mga natutunan natin dito sa mga kabataan na ito? At ito mga kabataan naman, paano ninyo naman ipapasa yung inyong mga natutunan mula sa mga tito at tita doon sa mga mas bata, yung mga nagsa-Sunday school. No? So, pasa-pasa po yan. Isang araw, merong isang maliit na street light at malaking street light. Habang magkasama silang tumatanglaw sa madilim na gabi, sabi ng maliit na street light, hindi ko kayang magbigay ng liwanag katulad mo. Napakaliit ko at mahina lang ang aking ilaw, sabi ng maliit na street light. Ngunit sumagot yung malaking street light, sabi niya, hindi mahalaga kung gaano kalaki o gaano kaliwanag. Sa dilim, kahit ang pinakamaliit na ilaw ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa para sa mga dumadaan upang hindi sila matisod o maligaw. Katulad nito, ang Banal na Espiritu ay binubuhos sa lahat ng tao. Maliit man o malaki ang kanilang papel na ginagampanan, maliit man o malaki ang iyong role sa ministry, ang sabi ng Biblia, ibinubuhos niya ang kanyang Banal na Espiritu sa lahat ng tao. So gaano man kalaki o kaliit yung papel na ginagampanan natin sa ministry, ang Banal na Espiritu, ang pangako ng Diyos ay ibubuhos niya sa iyo. Ang kabataan ay nagbibigay ng sigla at bagong pananaw, habang ang mga nakatatanda naman ay nagbibigay ng karunungan at patnubay. Kapag nagkakaisa sa Espiritu, nagiging mas maliwanag ang liwanag ng Diyos sa sanlibutan. So, katulad ng maliit na street light, huwag nating isipin na, maliit lang naman yung aking liwanag. Pero, sabi nga ng malaking street light, sa dilim, kahit na gaano kaliit yung liwanag, liwanag pa rin yan. Magbibigay pa rin yan ng liwanag upang yung mga dumadaan ay makikita pa rin nila yung kanilang dinadaanan. Hindi sila matitisod, hindi sila madadapa, o hindi sila maliligaw. No? Nasubukan nyo na maglakad sa napakadilim na gabi? Na wala man lang ilaw? No? Mahirap, di ba? Pero kung meron diyang
kahit na maliit na street light lang na tumatanglaw doon sa daan, ay malaking bagay po ito at nakakatulong na malaki. No? Ito po, tingnan natin. Sabi nung isang unknown na author, the Spirit of God has no age limit. He empowers the young with visions and the old with dreams. Together, they build God's kingdom. So wala pong age limit. Hindi po tinitingnan dito ang edad. Sabi diyan, He empowers the young with visions and the old with dreams, and together, they build God's kingdom. Ito pa, sabi ni Charles Spurgeon, it is not your age that qualifies you for God's work, but the Spirit within you. So again, hindi po edad ang pinag-uusapan sa ministry. Kapag ikaw'y maglilingkod sa Panginoon, hindi pinag-uusapan ng edad dito. Ang pinag-uusapan dito, yung Espiritu na nasa iyo. Yung Espiritu na mag-i-empower sa iyo. Yung Espiritu ng Diyos na ibubuhos na sa iyo kapag ikaw ay handang magpagamit at sumunod sa Kanya. Ito pa isa sa mga haligi ng Christian and Missionary Alliance, si A.W. Tozer. Sabi niya, when the Holy Spirit moves, He sees no boundaries, no age limit, or no age, not of age, status, or background. He simply, etong matindi rito, He simply seeks willing heart. So, hindi ang edad, hindi yung katayuan sa buhay, hindi yung iyong educational background, hindi yung spiritual background na sinasabi niya rito, He simply seeks willing heart. Yung mga pusong handang sumunod sa Panginoon. Point number 2, the Spirit's power positions us for purpose. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa atin. Ang pagkilos ng Espiritu ay hindi lamang upang maranasan ang Kanyang presensya, kundi upang itama yung ating landas ayon sa Kanyang plano at layunin. Noong araw ng Pentecost, pinagkalooban ng Espiritu yung mga disciples ni Jesus ng kakayahan na magsalita ng iba't ibang wika or mag-speak in tongues. Para maabot nila yung mga lahi at bansa. Kasi yung audience nila roon, iba't ibang mga lahi, iba't ibang kanilang mga lengguwahe. So during that day, ibinuhos ng Diyos ang Espiritu sa kanyang mga disciples, si disciples ni Jesus. No? At sila po ay nagsalita ng iba't ibang language na kung saan ay naiintindihan ng mga tao doon sa audience. No? Halimbawa, ipagpalagay natin na, siyempre, wala naman dito noon. Wala naman ito noon. No? Example lang ito. Doon sa audience, may mga Ilocano, may mga Bisaya, may mga Cebuano, may mga Hiligay noon. No? So, itong mga disciples, sa kanilang pananalita, ay nagsalita ng mga lengguwahe na nandoon sa kanilang audience. At sa gayon ay naintindihan nila yung sinasabi ng mga disciples. No? So, doon po ay nakapagsalita sila ng iba't ibang wika upang maabot yung mga iba't ibang lahi at iba't ibang mga bansa. Ganito rin po ang nais ng Diyos sa atin, na tayo po ay magamit sa pagpapalaganap ng mabuting balita upang maabot ang iba't ibang lahi, iba't ibang wika. Ang pagpapasa ng pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng misyon ng Diyos. Tulad ng relasyon nila Elijah at Elisha o nina Paul at Timothy. Ang bawat generation ay kinakailangang maghanda ng susunod upang ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Ang bawat generation, katulad natin, kinakailangan nating maghanda ng isang Timothy na magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Kinakailangan bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang Timothy. Katulad ni Paul na hinubog niya, tinuruan niya si Timothy, tinrain niya si Timothy, dinisciple niya si Timothy upang si Timothy ay magpapatuloy ng gawain. So, ang hamon nga kahapon doon sa district forum na ang bawat isa sa bawat taon ay mag-disciple ng isa. Each one, raise one. Na tayo po ay mag-raise ng isang leader sa bawat taon. No? So next year, again, isa. No? Kahit isa lang sa bawat taon. No? So yung plus one natin, hindi lang tayo magdadagdag ng isa, dapat ay magdi-develop tayo ng isa pang susunod na leader. No?
So, para ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy hanggang sa mga generations to come. Kahit matagal na tayong wala dito sa mundong ibabaw, meron pa rin NAPICO Christian Alliance Fellowship. Kung hindi po natin gagawin yon, after ilang taon, baka sari-sari store na lang ito. Okay, computer shop. Ganun po bang gusto nating mangyari? Siyempre, hindi. Di ba? So, kaya dapat ay mag-raise tayo ng isang Timothy sa bawat taon. No? Ang pagpapasa ng pananampalataya ay isang mahalagang bahagi o part ng mission ng Diyos. No? So, kaya kinakailangan sa bawat henerasyon, mayroon tayong maihanda na susunod upang ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Isang araw, o lagi na lang isang araw, no? Sige, gawin naman natin 2 araw. No? 2 araw, may isang pater o yung gumagawa ng mga palayok at mga paso. No? Meron siyang hawak-hawak na isang luwad. Yung luwad, yun yung putik na ginagawang palayok o paso. No? So hawak-hawak niya itong putik na ginagamit sa paggawa ng mga palayok at mga paso. Sa umpisa ay wala itong itsura, walang forma, walang halaga. Pero kapag ito inilagay na doon sa kanya, meron siyang wheel na pinapaikot sa pamamagitan ng pedal. So meron siyang pedal at pinapaikot yung wheel. So pag nilagay niya doon sa kanyang wheel at ito'y unti-unti niyang pinaikot. So sa bawat ikot nitong putik na ito doon sa kanyang wheel at sa bawat dampi ng kanyang mga kamay, unti-unting nabubuo yung isang magandang sisidlan kagaya ng palayok o paso. No? Ako nakagamit, nabutan ko pa yung mga palayok namin sa probinsya dati. Naku, sarap ng pinangat na isda kapag doon niluluto. No? Yung gulay, no? Yung amin lalagyan ng tubig ay gawa din sa putik. No? Laging malamig, kahit summer, malamig yung tubig, hindi mo kinakailangang magyelo dahil malamig yung tubig na lumalabas doon. So pag nilagyan mo ng tubig yun, in-stack mo, lumalamig yun. No? So kaya pag summer, ang sarap uminom doon. No? Tapos pag magluluto, palayok ang gamit. No? So yung mga isda na pinangat. No? So laging taob yung aming kaldero. Dahil ang masarap yung na mga nilulutong ulam doon sa palayok. Pati yung kalan namin na dikahoy. No? Yari din sa putik. No? So sa bawat ikot ng kanyang wheel, sa bawat dampi ng kanyang mga kamay, unti-unting nabubuo yung magandang sisidlan. Habang nagmamasdan ng kanyang anak yung proseso, tinanong niya kanyang tatay, Tay, paano mo nalalaman kung anong hugis yung gagawin mo? Sabi ng bata doon sa kanyang tatay. Ngumiti yung tatay at ang sagot niya, alam mo, anak, bago ko pa gawin itong gagawin ko, alam ko na ang kanyang layunin. Bago ko pa man ito sumulan, sabi niya, alam ko na ang kanyang layunin. Sabi niya, hindi ko ito nililikha o ginagawa ng walang dahilan. Ginagabayan ako ng aking plano sa bawat galaw. So bago niya hubugin yung isang palayok, alam na niya sa kanyang isipan kung ano yung kanyang gagawin at ano ang layunin nito. At ito yung nag-guide sa kanya sa paggawa ng bawat palayok na ginagawa niya. Sabi niya, ginagabayan ako ng aking plano sa bawat galaw. Katulad nito, ang Banal na Espiritu ay ang dakilang manghuhubog ng ating buhay. Hindi niya tayo iniiwan ng walang direksyon. Sa halip, siya ang nagpapakita ng ating layunin at siya ang nagpuposisyon sa atin upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Ang mga kabataan ay kadalasang puno ng mga pangarap at mga pangitain habang ang mga nakatatanda ay may karunungan upang magturo at gumabay. Sa pagkilos ng Espiritu, bawat henerasyon ay napoposisyon para sa misyon ng Diyos. So, puros yun, ano? Bawat henerasyon ay napoposisyon sa misyon ng Diyos. No? Ito na naman si Anon. Sabi niya, where He guides, or where God guides, He provides. Where He leads, He strengthens. Sabi naman ni Christine Kane, the Spirit of God doesn't just give you a purpose, He positions you to fulfill it. Ang tanong, saan ka inilalagay ng Diyos upang
maging pagpapala. Mayroon ka bang ginagabayan o mini-mentor sa pananampalataya? No? Kung wala pa, mag-start na tayo this year. Isang kabataan, mag-mentor ng isang bata doon sa Sunday school. No? Isang tito at tita, mag-mentor ng isang youth. Sana ang maging goal natin starting this year, hindi lang +1, kundi each one, raise one. Bawat isa sa atin ay magde-develop ng isang leader sa susunod na henerasyon. Point number 3, the Spirit's power provides strength for the mission. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng kalakasan para sa misyon. Ang pagsunod sa utos ni Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo ay nangangailangan ng tapang, kailangan ng tiyaga at lakas. Lahat ng ito ay binibigay at available para sa ating lahat mula sa banal na Espiritu. Ang mga disciples, matapos silang magpuspos ng Espiritu, ay buong tapang na nangaral kahit sa gitna ng mga persecutions. Sila po noon ay inuusig, hinahabol, tinutugis. At sa gitna ng lahat ng persecutions ito na kanilang nararanasan, nung sila po ay mapuspos ng Espiritu, buong tapang silang nangaral. Walang makapigil sa kanila. Sabi nga, harangan man ang sibat, hindi sila mapipigilan. At sa pamamagitan nito ay lumaganap ang mabuting balita. Gayon din naman, tayo po ay tinutulungan ng Espiritu ng Diyos upang maging matatag sa pananampalataya at magbahagi ng salita ng Diyos ng may kumpiyansa. Ang simbahan ay dapat magtaguyod ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga generations upang magpatibay sa isa't isa. Ang kabataan at mga nakatatanda, o kaya naman, ayun, tawagin na lang nating mga tito at tita. Kailangang magkaisa upang sama-samang palakasin ang pananampalataya ng buong iglesia. Kinakailangan po tayo maging isa o magkaisa para lumakas yung pananampalataya ng bawat isa. Kailangan natin ng isa't isa. Ito na naman, isang araw na naman. Isang araw, merong bagyo na nagbabanta. Meron kasi isang maliit na baryo at doon ay meron isang grupo ng magsasaka na kailangan magtulungan upang mag-harvest ng kanilang mga pananim. Merong isang matandang magsasaka at siya ay marami ng experience, mahaba na yung kanyang experience patungkol sa pagsasaka at alam niya yung mga tamang kaparaanan sa pag-harvest ng mga pananim. Habang yung mga kabataan naman, itong mga kabataan ay malalakas at mabibilis kumilos at mabilis silang matatapos o natatapos ang kanilang mga gawain. Isang araw, isang bagyo yung nagbanta sa kanilang ani. Kung madidelay sila ng pag-harvest, mawawala ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Pero sa halip na sila matakot, nagkaisa itong mga magsasaka, yung mga nakatatanda nagbigay ng direksyon at kaalaman at paggabay kung papaano mabilis na ma-harvest yung kanilang pananim. Habang yung mga kabataan naman ay nagtrabaho ng buong lakas. Sa tulong ng kanilang pagkakaisa, natapos nila yung pag-harvest bago pa man dumating ang bagyo. Na iniligtas nila yung kanilang mga crops o yung kanilang mga pananim sa banta ng bagyo. Katulad nito, sa gawain ng Diyos, hindi natin kayang tapusin ang misyon sa sarili nating lakas. Ngunit, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, binibigyan tayo ng kalakasan, binibigyan tayo ng karunungan, ng katapangan upang magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Yung mga nakatatanda ay nagbibigay ng guidance habang yung mga kabataan naman ay nagdadala ng kalakasan o enerhiya. Sama-samang pinalalakas ng Espiritu ang kanyang bayan upang tuparin ang dakilang misyon. Itong si Anon, maraming alam to eh. Sabi niya, God does not call the qualified. He qualifies the called. So, kapag tinawag tayo ng Diyos, siya yung magkukwalify sa atin. Hindi yung mga qualified ang tinatawag ng Diyos. Hindi yung mga may matataas na pinag-aralan ang ginagamit ng Diyos. Although may mga lingkod ng Diyos na may mga doktor tayo, na mga leaders, no? Pero kadalasan po, hindi po ganoon ang pamantayan ng Diyos. Bago po naging doktor itong ating mga leaders, galing din po sila roon sa ibaba.
Hindi naman sila kaagad na mga dalubhasang mga scientist bago sila tinawag ng Diyos. No? Hindi po sila ganun kataas ang mga pinag-aralan. And even yung mga disciples ni Jesus, mga mangingisda, mga tax collector. No? So, kapag tumawag ang Diyos, ang kanyang pamantayan ay hindi ganito. O ikaw, qualified ka ba? Kung hindi, hindi ka pwede sa ministry. No? May doctorate degree ka ba? Hindi ka po pwede pag wala. No? Hindi po ganoon tumawag ang Diyos. Kaya nga sabi nung unknown author na yan, He qualifies the called. Kapag tinawag ka ng Diyos, siya ang maghuhubog sa iyo, siya ang magsishape sa iyo upang maging qualified ka sa ministry na kung saan tinawag ka niya. Sabi naman ni Corrie ten Boom, when God calls you to a mission, He also equips you with the strength of the Holy Spirit to fulfill it. Ang tanong natin ngayon, paano mo mapaipakita ang tapang sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya? Paano mo mapapalakas ang ugnayan ng iba't ibang henerasyon sa iyong simbahan? So, meron po tayong mga practical applications dito. Paano ba magiging makatotohanan itong ating napag-aralan sa ating buhay? Una, maging mentor at magpa-mentor. Ako, kailangan ko na magme-mentor sa akin. Pero kailangan ko ring mag-mentor. So kung kailangan niya ng mentor, andito lang ako. Pwede na akong tormentor kung gusto nyo. So, para tayo maging epektibo, maghanap tayo ng isang tao mula sa ibang henerasyon upang matuto at tayo rin naman ay kinakailangan na magturo patungkol sa pananampalataya. So yung mga ahead sa atin, yun yung pwede nating tingnan na pwedeng maging mentor natin. And then, yung mga namang nasa mas nakababata sa atin, doon tayo maghanap ng pwede naman nating i-mentor. So, mag-mentor at magpa-mentor. Pangalawa, makilahok tayo sa mga intergenerational ministry. Magsimula tayo o sumali sa mga ministeryong nagkakaisa yung mga kabataan at mga nakatatanda sa paglilingkod. No? So, yun yung tinatawag na intergenerational ministry. So, yung mixed groups of ages sa ministry. No? So, mag-involve tayo sa mga ganon. And then, manalangin tayo para sa pagbuhos ng Espiritu. Araw-araw tayo humingi ng paggabay, humingi ng katapangan at kalakasan mula sa banal na Espiritu. Ang pangako sa Joel chapter 2 verse 28 ay isang paanyaya sa atin ngayon. Ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumikilos, nagpapalakas, nagpapadala ng mga henerasyon upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Tayo ba ay handang tumugon? Tayo ba ay bukas sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos? Huwag po nating hayaang lumipas ang mga pagkakataon. Huwag nating hayaan na lumagpas yung mga opportunity sa atin. Lumakad tayo sa kapangyarihan ng Espiritu at ipasa natin ito sa mga susunod na henerasyon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Tunay ngang ikaw ay kumikilo sa lahat ng henerasyon, sa mga kabataan na may pangitain, sa mga nakatatanda na may karunungan, at sa lahat ng inyong mga anak na handang magpagamit sa inyong layunin. Panginoon, tulungan niyo po kami na tumugon sa inyong tawag. Huwag na kaming matakot o mag-atubili, kundi magtiwala na kung saan mo kami ipuposisyon, naroon din ang inyong paggabay at kalakasan. Puspusin niyo po kami ng inyong Espiritu upang maging matatag, maging matapang, at maging tapat sa pagsunod sa inyong kalooban. Nawa ay magkaisa ang bawat henerasyon sa aming iglesia. Nagtutulungan, nagbabahagi ng kaalaman at karanasan, at sama-samang naglilingkod para sa kalulatian ng inyong pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at gamitin niyo po kami bilang ilaw at asin sa mundong ito. Maging kasangkapan nawa kami ng pagbabago at pagpapala sa aming pamilya, sa aming komunidad at sa aming simbahan. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at awitin po natin yung ating Song of Response sa pangunguna po ng ating worship team. Ating pong muling awitan ng ating Panginoon.
let us sing our response song. Hallelujah. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we want to know you more and more. We're hanging on every word. Come and speak to us, oh Lord. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, the Spirit of the living God, we want to know you more and more. We're hanging on every word. 'Cause when you speak, when you move, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. It changes everything. Spirit of the living God, the Spirit of the living God, we're leaning into all you are. Everything else can wait. The Spirit of the living God, the Spirit of the living God, come now and breathe upon our hearts. Come now and have your way. 'Cause when you speak, when you move, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we see. Changes everything. When you do
the living God. We only want to hear your voice. We're hanging on every word. Muli, maraming salamat sa ating worship team para sa ating response song. At maraming salamat din po sa mayabong na mga mensahe mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating lingkod na si Pastor Rafi Malang. At ngayon naman po, bilang bahagi sa ating pagsamba, atin pong ialay ang ating mga kaloob sa Panginoon ng may kagalakan at pasasalamat. Inaanyayahan ko po si Ate Leisure Galito para sa pangunguna ng ating tithes and offering. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Alam ko po na ang bawat isa ay na-bless. Na-bless po ba tayo? Praise God. Mula kanina pa lang ng ating paggising at ngayon tayo po ay naririto ay patuloy nating nararanasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Amen. So, para po sa ating response of God's goodness and faithfulness, tayo po ay dadako naman sa ating isa pang bahagi ng ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Sabi po dito sa Psalms 4 verse 5, offer the right sacrifices to the Lord and put your trust in Him. Amen po ba? Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, nararanasan natin, salat man tayo sa ibang bagay, at marami tayong napagdadaanan. Kung kasama natin ang Espiritu ng Diyos, tayo ay magtatagumpay. Praise God po. Katulad po ng kwento sa Biblia, yung isa pong balo, nung siya'y nag-offer sa Panginoon ng kanyang love gifts or offering, yun isang kusing na lang na pera para sa kanya. Which is, nagtatrust sa Panginoon na everything nasa iyo na ikaw na po bahala, Panginoon. Nawa matunghayan din ng Panginoon na tayo ay patuloy din na magtiwala din sa Kanya, na hindi natin kaya kung wala sa ating buhay. Amen po ba? Kaya naman, as a response of God's goodness sa ating buhay and kindness and faithfulness, tayo po ay malayang bahagi sa pagbibigay po. So, kayo po ay aking inayayahan na kung saan na lang po lumapit sa ating harapan. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give Praise with God. joy. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa lahat. Muli kami ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong mga salita na aming narinig buhat sa iyong lingkod. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay tapat sa amin at tunay na pag-ibig at pag-asa ay sa iyo lamang namin matatagpuan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga biyayang aming natanggap mula sa iyo, sa nakikita at di man na nakikita, sa maliit o malaking mga bagay na aming natanggap mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Maging sa katagumpayan sa lahat ng pagsubok na aming kinaharap, Panginoon, sa mga nakalipas na araw. Kayo nga po, Lord God, ang nakakaalam at nakakikita, Panginoon, ng aming mga sitwasyon, lalo na sa aspeto ng pinasyal, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at patuloy na maglingkod kami ng tapat sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa lahat, ikaw po ang nagsusupply nito sa amin, Panginoon. Maging sa aming spiritual o physical na pangangatawan, Lord, sa iyo po namin matatagpuan ito, Panginoon. Naririto po, Panginoon, sa iyong harapan ang aming mga ikapo na bahagi ng aming pasasalamat, Panginoon. Hindi man ito sapat, Panginoon, ngunit natunghayan mo nawa ang aming mga puso na may kagalakan na
bigyan ka ng papuri at pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa amin, Lord God. Naranasan namin ang iyong kapangyarihan na kung aming alalahanin ang aming dating kalagayan, Panginoon, at kami ay naririto, Panginoon, nakatatayo sa iyong presensya dahil sa mayamang biyaya mo yun, Lord God. Salamat, Lord God, hindi mabilang ang iyong biyaya sa amin. Salamat sa mga pinahintulot mong karamdaman sa amin na nagbigay din sa amin ng kalakasan. Sa tuwing kami ay hihingi ng kagalingan, kayo po ang nagbibigay nito, Panginoon. At sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw, hindi namin alam kung paano namin to malalampasan. Ngunit dahil sa mayamang biyaya, Lord God, at pagtitiwala sa iyo, ay nalalampasan namin ito, Lord God. Palayain mo din kami, Panginoon, sa pagkabaon sa utang. Palayain mo din kami, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na nagpapabigat sa amin. Bagkus, Panginoon, tulungan mo kami na maging daan na pagpapala sa kanila. Na kung saan, Panginoon, ang lugar na ito ay isang pagpapala sa bawat isa. Mula sa maliit, Panginoon, ng mga bata hanggang sa aming mga lingkod mo at miyembro dito ay maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Ang mga sisidlan ng aming mga lalagyan ng bigasan, asukal or gatas, Lord God, ay punuin mo ito, Panginoon. Na hindi ito magkukulang lagi, ito mapupunuan, Lord God. Dahil sa iyo yun, Lord God. Ano man ang meron kami, Lord, ay dahil sa iyo. Salamat sa presensya mo. Salamat sa banal Espiritu mo, Lord, na lagi namin kasama. Kung kami ay nanghihina, ikaw ay aming kalakasan. At salamat din po dahil kung wala ka sa amin, wala din kami, Lord God. Salamat, Lord, lagi ka namin kasama, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, dahil magtitiwala kami sa aming sariling kakayanan. At hindi sa presensya mo, hindi sa mga salita mo. Patawad po, Panginoon. Kaya, salamat sa mensahe na nagpapaalala. Nanawa, Lord, magampanan namin ang iyong pagkatawag sa amin. Hubugin mo kami ng iyong pattern, God. Sa layunin at layunin ng iyong pagkatawag sa amin ay magampanan namin ito, Panginoon. At salamat, Lord, dahil ikaw ay patuloy na mahabagin sa amin. At nararanasan namin ang iyong mayamang biyaya sa araw-araw. Sa lahat ng nangyayari sa aming mundo, sa aming kapaligiran, ikaw ang kapayapaan namin, Lord. At salamat po. Dahil ikaw ay naririyan sa amin palagi. Tulungan mo po ang bawat isa at ang lugar na ito ay hindi mangyayari yun, Lord God, kundi magpapatuloy ito, Panginoon, na maraming kaluluwa, Lord God, ang maligtas, Panginoon. Kaya gamitin mo ang lugar na ito, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa na iyong lingkod na naririto, Panginoon. Na ma-reach out, Panginoon, ang mga naliligaw ng landas. At higit sa panahon na ito, Lord God, na malapit na yung pagbabalik. Tulungan mo kami, Lord. At kung kami ay nanghihina at kapatay-patay, Lord, sa paglilingkod, patawarin mo kami, Lord God. At salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ang aming pinagkukunan ng aming mga sources of income ay dahil sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami na palaguin nito at maging good steward din, Panginoon, sa lahat ng aming nasa sa amin. Help us, Lord God, to be satisfied whatever we have because of you, God. And thank you, Lord God, because of your goodness. Kami ay malayang nakakalapit po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa amin. Salamat din sa iyong mga lingkod at mga kapatiran na nagpapalakas sa amin. At salamat po, Panginoon, na every time na kami ay mahina, ikaw ang nagpapalakas sa amin. We thank you. We bring back all the glory and honor because of you, Lord God. We stand for your presence. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. To God be the glory. Tunay nga na kapag tayo ay nagbalik ng biyaya sa ating Panginoon, ito ay ibabalik rin niya ng mas higit
pa sa ating buhay. Bigyan nga natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Kasi sa bawat araw na tinatahak natin sa ating buhay, patuloy tayong pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Tunay yon na nawawala ang kapaguran sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tama po ba? Okay. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa announcement and acknowledgement. Patuloy natin pinapasalamatan ang mga lingkod ng Panginoon na patuloy na nagpapagamit sa kanyang presensya para sa araw nito. Sa mga leaders natin, pinangunahan tayo ng ating MC, Call to Worship, yours truly. Sa ating scripture reading, yours truly. Sa ating calls to offering, nandyan si Ate Leisure Galito. Sa ating speaker, mayabong at maalab na mensahe mula sa Panginoon na pinangunahan ng ating lingkod na si Pastor Rafi Malang. Palakpakan po natin sila. At para sa next Sunday naman po, ang ating MC ay pangungunahan po tayo ni Sister Mercy Lazaro. At sa ating scripture po, pangungunahan tayo ni Ate Luis Malang. Sa ating call to offering ay pangungunahan din po tayo ni Ate Eliza Malang. Para sa ating praise and worship team, maraming salamat sa mga nanguna sa ating pag-aawitan at pagsamba, sa panimula ng ating song leader na si Vanessa Asas, sa kanyang mga backup na walang iba kundi si Ate Leisure and yours truly, sa ating mga gitarista, si Kuya Joseph, si Kuya Jermaine at si Kuya Hendrik Malang, sa ating bassist, si Rovic Malang, sa ating keyboardist, si LJ Malang, sa ating drummer naman ay walang iba kundi si Jasper Taton. At sa ating nag-devotion kaninang umaga, pinangunahan po tayo ni Kuya Jermaine Taton. Bigyan po natin sila ng isang malakas na palakpak. Tunay na ang inyong serbisyo sa Panginoon ay walang makahihigit. Ngayon naman po para sa ating announcement, prayer meeting po, magsama-sama po tayo sa pananalangin tuwing Wednesday at 8 p.m. Ang youth small group naman po ay ginaganap tuwing Saturday at 4 p.m. Ang Children's Sunday School naman po tuwing Linggo, tuwing Sunday at 3 p.m. Ito po ay sponsor mamaya ng Losada Family. Palakpakan po natin sila. Okay, at ang Dawn Watch naman po natin ay tuwing Saturday at 5:30 a.m. So other announcement naman po, sa CELD AMP District Assembly. Tama po, AMP? AMP. Okay po. Na may pinamagatang Faithful Men Impacting Generation. Nagaganapin po sa April 1. Tama po? May. Gaganapin po sa May 1, 2025 o 2025. At ang ating speaker sa CELD AMP District Assembly ay walang iba ang ating mahal na pastor na si Pastor Rafael Malang. Okay, ang venue po ay dito gaganapin sa NCAP at meron din po tayong ang venue po pala ay gaganapin sa Cells Alive Village East, dun po sa May Kainta. And ang registration fee naman po ay may halagang 250 pesos. Okay, sama-sama po para sa mga men's natin. Mas lalo silang yumayabong at lumalago sa panahon natin ngayon. At next po ay para sa Zone 2 Men's Fellowship. Puro men's. Hindi nagpapatinag ang mga men's. Ito po ay gaganapin sa April 13, 2025 at 2 p.m. po. At ang venue naman po ay NCAP. Okay po, at ang speaker din po natin ay si Pastor Rafi Malang. Meron po itong team na Men's of Word. Wow! Ang mga katatayan natin. At meron din po pala itong registration fee na 100 pesos. So, sama-sama po ang ating mga kalalakihan para sa mga fellowship na darating ngayong buwan ng Abril at Mayo. So, yun lamang po ang ating announcement para sa araw nito. Tinatawagan ko na pong muli ang ating Pastor Rafi Malang para sa benediction. Salamat sa inyong salita na nagbigay liwanag at lakas sa aming mga puso. Nawa po ay manatili sa amin ang inyong mga aral na aming natutunan ngayong araw na ito. At patuloy po naming
maisabuhay ang inyong kalooban. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan na nagbumula sa inyo. Nawa, ang aming mga salita, gawa at isipan ay magbigay ng kapurihan sa inyo. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, tumanggap kayo ng pagpapala mula sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at kalakasan. Naway ang Banal na Espiritu ay patuloy na gumabay sa inyo. Puspusin kayo ng tapang, karunungan at gamitin kayo sa kanyang layunin. Naway sumainyo ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipag-isa ng Banal na Espiritu, ngayon at kailanman. Amen. Amen. God bless you all.